Mas mataas kaysa ngayong taon ang hinihinging budget ng gobyerno para sa 2025 na aabot sa mahigit 6 na trilyong piso. Pero ang nakalaan para sa Confidential at Intelligence Fund bumaba ng 16%. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kabuang 6.352 trillion pesos ang budget na hinihingi ng gobyerno para sa taong 2025. Mas mataas ito ng mahigit 10% sa 2024 national budget. Kasama sa hinihingi, ang Confidential and Intelligence Funds na aabot sa 10.286 billion pesos. Mas mababa ito ng 16% kumpara sa 2024 budget. Matatanda ang noong deliberasyon para sa 2024 national budget, naging kontrobersyal ang usapin ng Confidential and Intelligence Funds ng Office of the Vice President na tuluyang tinanggal sa budget ng OVP. Sa 2025 budget, wala rin ito ang OVP na hindi nag-request ng alokasyon para rito. Pinintanggapan na lamang daw ang dilaanan ng Confidential and Intelligence Funds kabilang ang Office of the President na may mahigit 4 na bilyong piso. If you'll notice po, based on dun sa breakdown na binigay ko, sila lang po yung pwedeng may Confidential and Intel Fund. Kaya din po siya bumaba ng 16%. Bumaba rin ang inilaang pondo para sa social welfare, public works, health sector, at agriculture at agrarian reform. Kapuna-puna naman ang pagtaas ng hiling na budget para sa Department of Transportation na mahigit doble ang itinalon kumpara noong 2024. Kasi most of it are foreign assisted projects po. So yung mga projects po kasi nila is kailangan na po natin bayaran yung ating government counterpart. At saka ang pinakamalaki po dyan is saan ba yan? Metro Manila Subway Project Phase 1, ang Infrastructure Preparation and Innovation Facility, at yung MRT3 Rehabilitation Project. Yan po. So kaya malaki yung increase. 253.4 billion pesos ang kabuang panukalang budget para sa mga ayuda sa 2025, kasama ang 114 billion pesos para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bahagi ng budget para sa susunod na taon, popondohan ng utang. 4.6 trillion pesos lang kasi ang inaasahang kita ng gobyerno. Siyempre, manghihiram po tayo sa ating mga lenders, creditors, both local and international. May kapangyarihan ng Kamara na baguhin ang panukalang budget na isinumite ng ehekutibo, basta't hindi ito lalagpas sa isinumiteng halaga. Ngayon pa lang, may mga rekomendasyon ng dagdagan ang ilang ayuda. Para sa amin dito sa House of Representatives, malakas din ang pananawagan na magdagdagan ng pondo para sa 4Ps ng DSWD at iba pang programang laan sa mga nasa laylayan ng lipunan. Dapat bigyan din ang sapat na tulong pinansyal ang mga Pilipinong minimum wage earners sa ilalim ng AKAP program, lalo sa panahon ng krisis na dala ng mga digmaan sa ibang bansa. Target ng Kamara na aprubahan ang panukalang budget bago ang reses nito sa Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.